Isang magandang umaga sa Washington, D.C., USA. Sa labas ng mga nagtataasang gusali, may isang babae na may mga kasama. Ngayon, ito ang lugar kung saan lumitaw ang unang crack. Ang sabi nito, nagtaas ng kamay ang isang bata. Nagtanong ito kung ito ba ang lugar kung saan lumaban ng mag-isa ang Sword Saint sa halimaw. Nakangiting sumagot ang babae na oo, tama yun. Na napakatalinong bata naman nito. Ang unang crack ay humantong sa pagkawasak. At nang lumitaw ang isang malaking halimaw dito. Isang Korean hunter, ang Sword Saint, ang tumalo sa halimaw. Nagtanong ang babae sa bata kung alam ba nito ang pangalan ng halimaw. Sumagot ang bata at sinabing hindi niya alam. Muling sinabi ng babae na dito sa Amerika tinawag nila itong gatecrasher. Nangangahulugan ito ng hindi inanyayahang panauhin o nang hihimasok. Gayunpaman, ang opisyal na pangalan nito ay Azanas. Habang masayang nagbibigay ng impormasyon ang babae sa mga kasama nito, may isang lalaki na nakatalukbong sa bandang likuran. May hawak ito na isang bowl ang kristal at tila may kinakausap doon. Nakarating na ako sa lugar na sinabi mo sa akin. Pagkatapos tulad ng ipinangako ko, bubuksan ko ang crack. Ang sabi nito sa kausap. Okay, kung gayon ang Sword Saint ay walang magagawa. Kapag siya ay inaatake ng Phantom, kailangan nating magmadali at gawin ito. Sabi naman ng kausap nito. Sige, muling sabi ng lalaking nakatalukbong. Nagtaka ang babae nang mapansin ito at papunta sa crack. Excuse me, hindi ka pwedeng pumasok dito ng ganyan. Paghabol ng babae sa lalaki na nasa may crack na. Excuse me, muling sabi ng babae at hinawakan ang balikat nito. Hindi makapaniwala at kinabahan ang babae. Nang humarap sa kanya ang nakatalukbong. Napakadaming mata nito, at may matutulis na ngipin. Isang halimaw, at nabalot ng itim na aura ang paligid. Nagkagulo ang mga tao. Lumitaw ang isang crack, at unti-unti na itong nabubuksan. Ito ay isang hindi inaasahang crack. Nakangiting pinagmamasdan ng halimaw ang paligid. Nabalot ng itim na aura ang kapaligiran. Tumutulo ang tubig mula sa gripo at puno ng tubig ang sink. Magkatabing naghihilamos ng kanilang mukha sina Sojun at CLA. Natigilan si Sojun. At napaisip, si Baek Sang-myung, ang presidente ng Vulcan. Hindi naman ibinalita na sinapian siya ng halimaw. Sinabi ng Government at Hunter Association na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Kaya hinaranggan nilang maisapubliko ang impormasyon. Kinuha ni Sojun ang towel at nagpunas ng mukha. Mabuti naman. Kung sa palagay niya ang isang tao na malapit sa kanya ay isang halimaw, siya ay mababahala din. Pagkatapos may hatid sa ospital si matandang Kang Chol-e. Sumasailalim ito sa rehabilitasyon. At sinabing hindi ito makakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Inatake ito dahil nasangkot ito sa ginagawa niya. Ang lahat ay dahil nagpa siya itong magpatuloy sa kanyang mga komisyon. Nagpapasalamat siya ngunit humihingi din ng tawad. Daddy. Tingnan mo ito, tawag ni CLA sa kanya. Napatingin naman si Sojun sa anak. Masyang ipinakita nito ang mukha na may sabon. Tingnan mo kaya kung ibukas ang aking mga mata habang naghihilamos. Ano sa tingin mo? Nagmamayabang na sabi ni CLA. O kamangha-mangha, sabi naman ni Sojun sa anak. Diba, kaya matanda na si CLA. Muling sabi ni CLA. Nagulat si Sojun sa sinabing ito ni CLA. Paano naging ganon? Tanong ni Sojun sa anak. Dahil nakakadilat ang mga matatanda kapag naghuhugas ng mukha. Sagot ni CLA. Totoo yan. Pero hindi ganyan ang pagtanda. Ang sabi ni Sojun. Nagtaka si CLA. At napae ito. Ipikit mo lang ang iyong mga mata, masasaktan sila kapag nalagyan mo ng sabon. Sabi ni Sojun. Ang dami ko ring na practice. Malungkot na sabi ni CLA. Sa sala naman ay naptigil si Anhay sa pagsimsim sa kanyang tasa. At napatingin sa TV. Nakalagay dito na isang malaking hindi inaasahang crack sa USA. Buong araw na nilang pinag-uusapan yan. Sabi ni Anhay. Tungkol saan? Sabi ni Sojun na nakasilip ganun din si CLA na nagtotoothbrush. Parang daan-daang crack na sa Amerika. Nakakabaliw ito. Pupunta ang Sword Saint para suportahan sila at kinukuha na rin nila ang Archmage para pumunta din. Sabi ni Anhay. Ang Archmage. Pupunta ang Master ng Magic Tower. Si Luke Sinclair.
Muling tanong ni Sojo nang makalapit ito sa kinauupuan ni Anhai. Oo, parang ipapadala ng bawat bansa ang mga hunters nila para sumuporta. Sagot ni Anhai. Ipinakita din sa TV na may biglang lumabas sa crack. Umalangaw-ngaw ang boses nito. Nako, di ba boss monster yan ang intermediate dungeon? Parang natural na kalamidad. Sabi ni Sojun. Oo nga. Sabi naman ni Anhai. Nagtaka si Sojun. Teka, sa Washington DC ba yan? Tanong ni Sojun. Bakit? Ano naman kung sa Washington DC nga? Sagot ni Anhai. Napaha si Sojun. Hindi. Wala lang. Sabi nito. Bilasan mo. At hugasan mo ang iyong bibig. Si Ciel ay patuloy na sumusunod sa iyo. Sabi ni Anhai. Napatingin si Sojun sa kanyang tabi. At andin nga si Ciel na nagtotoothbrush pa din. Binuhat na ni Sojun ang anak. Ciel, balik na tayo. Sabi nito. Okay. Sagot naman ni Ciel. Napatingin na lang si Anhai sa Magdaddy. Habang naglalakad ay napapaisip si Sojun. Ang kalamidad sa Washington DC. Bago pa siya mag-regress. Ito ay ang insidente kung saan daan-daan at libu-libong mga crack ang lumitaw sa Washington DC. At ang pangyayaring ito ang unang tanda ng unang World Quest sa Shanghai. Sa Shanghai, China, may nakapalibot sa harap ng isang core. Sa wakas, kumpleto na ang core ni Azanas. Ang sabi ng isa, Prophet, nag-alis ito ng talukbong. Simulan na natin ang seremonya. Ang tanong ng kausap nito. Hindi agad sumagot ang Prophet. Hindi, simulan natin ito mamaya. Ang sabi ng Prophet, mukhang may bisita tayo. Dagdag na sabi nito, mabilis ka, long time no see. Peke. Ang sabi ni Erzsébet, which, may balak ka bang makialam hanggang dulo? Tanong ng Prophet, nakakatawang tanong yan. Pinagmamasdan ng Prophet, si Erzsébet, bakit parang nagulat ka? Muling sabi ni Erzsébet, masunaring ibigay mo sa akin ang core. Sisirain ko ito. Nakangiting sabi ni Erzsébet dito. May malalaking ibon na nagliliparan sa kalangitan. Habang may dalawang naglalaban, nagpapalitan ng malalakas na pag-atake ang bawat isa sa kanila. Malakas ka pa rin gaya ng dati. Which, ang sabi ng Prophet, para sa isang tao na nasa bingit ng kamatayan. Masyado kang madaldal. Gayunpaman, oras na para ibigay mo ito. Ang sabi ni Erzsébet dito. Paumanhin. Ngunit matagumpay ang seremonya. At hindi ito mapupunta sa iyong mga kamay. Makahulugang sabi ng Prophet. Nagulat at hindi inaasahan ni Erzsébet ang sumunod na nangyari. Napatanong si Erzsébet kung ito ay ang mahika ng teleportasyon. At napamura ito. Kahit witch ka, hindi mo ako mahahanap ng madali. Ang huling magic, nasusunog ng buhay, ay mas malakas kaysa sa anumang bagay. Ito ang itinuro mo sa akin. Muling sabi ng Prophet. Naiinis na umatake si Erzsébet. Ngunit nawala ito sa kinatatayuan nito. Ang peking gago na ito. Sabi ni Erzsébet, may kakaibang naramdaman si Erzsébet sa likuran niya. Kaya napatingin siya dito. Aatakehin siya nito. Nagawa naman niyang maiwasan ito. Hindi ka makakataka sa lugar na ito, witch. Sabi ng kalaban ni Erzsébet. Pambihira. Nagpapanggap ka pa ba din na paladin? Sullivan. Tanong ni Erzsébet. Samantala, sa bahay ni na Sojun. Tinitingnan pa din nito ang balita. Alam na ni Sojun. Tulad ng naisip niya, ang trahedya sa Washington DC. Noong nangyari ang insidenteng ito bago siya mag-regress. Ipinatawag ng Amerika ang pinakamalalakas na hunter mula sa bawat bansa. Ngunit ang problema ay ang World Quest ay lumitaw sa China. Ang mga hunter sa Amerika ay hindi nakatawid sa karagatang Pasipiko. At napakalaking bahagi ng pinsala ang naganap dahil sa World Quest. Ngunit ang mga guild sa mga nakapaligid na bansa ay pumunta upang suportahan ang China. At sumali din ang guild na kinabibilangan Anhai. Ayaw niyang makita na mangyari ulit yun kay Anhai. Napigilan niya itong sumali sa Knights Guild sa pagkakataong ito. Pero hindi niya alam kung anong mangyayari. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga kakayahan hanggat kaya niya. Naabot na niya ang pinakamataas na kasanayan. At ang natatanging kasanayan ay nakalock. Hanggang sa malakihang pag-update, ang natitira ay ang kanyang klase. Ang problema ay kahit gaano siya magsanay. Walang palatandaan ng pag-unlad. Kung gayon, ibig sabihin, talagang gusto mong malaman ang paraan ng pagsasanay sa iyong klase.
Tanong ng kausap ni Sojun sa cellphone. Oo, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng iyong oras. Master Sophia, sagot ni Sojun dito. Sinabi ni Master Sophia na tumigil sa formalidad. Sapagkat hindi siya komportable. Parang ang uri ng iyong klase ay growth na. Muling sabi ni Master Sophia. Tama yan. Baka may alam ka tungkol dito. Sabi naman ni Sojun. Sa puntong ito, walang gaanong impormasyon tungkol sa personal system. Pero kung si Sophia ito, baka alam nito ang sagot sa tanong niya. Sinabi ni Master Sophia na syempre alam niya. Growth din ang klase ng titulo niya. Hoy, nakalabas na siya, sabi ng lalaki sa kasama nito. Sino? Sino siya? Alam mo, yung lalaking umikot mag-isa at sumalakay sa field. Isang hunter na nagngangalang Lee Sojun. Sabi ng lalaki. Na-raid na ang field ng Mokdong Sports Complex. Ang sabi ng system. Hinahapong napapikit si Sojun. Binalikan nito ang naging pag-uusap nila ni Master Sophia. Sinubukan mong i-level up ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Tanong ni Master Sophia. Oo, pero kahit anong gawin ko. Walang pag-unlad. Sagot ni Sojun. Ganoon ba? Syempre importante ang pagsasanay. Pero hindi pwedeng ito lang ang ginagawa mo. Kung gusto mong i-level up ang iyong titulo, mas mahalaga ang praktikal na karanasan. Muling sabi ni Master Sophia. Praktikal na karanasan. Ang tinutukoy mo ba ay tungkol sa pagsalakay sa mga dungeon at pakikipaglaban sa mga halimaw? Tanong ni Sojun. Eksakto. Dahil ang personal system ay isang sistema pa rin. Kapag nag-clear tayo ng field o dungeon, nakakatanggap tayo ng mga gantimpala. Iyan ay pareho para sa titulo. Upang ibuod, lumaban ka sa mga halimaw at makakatanggap ka ng karanasan. Ang sabi ni Master Sophia. Magkakasama ang apat na kalalakihan. Wow! Sabi ng isa, nakakabaliw yun. Sabi naman ng isa pa habang nagbi-video. Kaya kung gusto mong i-level up ang iyong titulo, mangyaring gamitin ang fields at dungeons. Ang sabi ni Master Sophia kay Sojun. Hey, nakita mo ba yung video? Nakita ko. Hindi ba siya yung taong kilala bilang super rookie? Sa loob lang ng isang oras na clear niya ang Mokdong Sports Complex field. Nakita ko din ito, pero para siyang monster hunting machine. Hindi ko alam kung sino ang totoong halimaw. Usapan ng mga tao. Sa isang tabi naman ay may nagngangalit na lalaki. Sa gusali ng Blacksmith Alliance, Vulcan. Ito ay patuloy pa ding binabantayan. May bagong silid na natuklasan sa basement sa silid-imbakan. Tanong ng isang lalaki, habang naglalakad sila sa loob ng gusali. Tama. Matapos linisin ang lahat ng clearance, may trapdoor sa sahig. Dahil ito ay puno ng mga halimaw, isang utos ang inilabas upang siyasatin ito kasama ng mga hunter. Kaya hinihiling ko ang iyong kooperasyon bilang kaakibat sa asosasyon. Sagot ng lalaking kasama din nito. Bumaba na ang tatlo sa trapdoor. Malalim talaga. Muling sabi ng isang lalaki. Gosh! Sobrang dilim. Wala akong makita. Sabi ng babae. Nagtaka ito. Ano ito? Muling sabi ng babae. Nataman ng liwanag ito. Labis na lamang ang pagkagulat ng babae nang makita ito. Isang malaking mata. Napasigaw ito. Anong problema? Anong nangyari? Tanong ng lalaki. Isang crack. Naatatakot na sagot ng babae. Mangyaring tawagan ng sinuman sa itaas. Utos nito. Hindi din makapaniwalang nakatingin ang dalawang lalaki. Ano ito? Tanong ng lalaki. Ito ba talaga ay isang crack? Sa Vulcan, nasa labas ang mga hunters. Hay, sobrang nakakainip. Ang sabi ng isa, sang-ayon ako, kahit na ito ay isang malaking crack. Hindi ba sayang ang puwersa para magpadala ng mga hunter at militar? Hindi tulad ng mga halimaw na lumalabas, at naka-standby lang. Ngunit gayon pa man, nasa Amerika ang Sword Saint kaya nandito tayo kung sakali. Parang ito ang pinakamagandang magagawa ng asosasyon. Sabi naman ng isa pa. Bueno, ito ay isang madaling trabaho. Kahit naka-standby tayo, ito ay opisyal na akreditado. Muling sabi ng unang lalaki. Tama yan, sabi ng kausap nito. Sunod-sunod ang naging palitan ng atake ni Erzsébet. May malakas na mahika si Erzsébet sa kanyang kamay. At inatake nito si Sullivan. Gamit ang kanyang espada ay nilabanan ni Sullivan ang atake ni Erzsébet. Saglit na natigilan si Erzsébet.
Sa isip nito ay nakompleto na ng mga ito ang core. Pero dahil paikot-ikot siya sa pagsira ng mga pira-piraso nito, hindi nito agad makukumpleto ang muling pagkabuhay. Sigurado siyang nagpapalakas na si Azane sa crack ngayon. May oras pa siya. Sullivan, hinahabol mo pa rin ako. Hindi ka pa din nagbago. Sabi ni Erzsébet, kung ito ay para patayin ka, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Which, sabi naman ni Sullivan, kung gusto mo talaga akong patayin. Bata pa lang ako, dapat pinatay mo na ako. Hindi ngayon. Muling sabi ni Erzsébet, kung hindi dahil sa sumasamba na gago na yon. Napatay na kita, dapat pinatay na kita nung araw na yon. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi, na hindi ko ginawa yon. Maanghang na sabi ni Sullivan. Talaga, naisip ko din ang parehong bagay na yon. Tumatawang sabi ni Erzsébet, gusto rin kitang patayin. Muling sabi nito, at muling naglaban ang dalawa. Hawak ni Sojun ang kamay ni CLA. Talagang pupunta ka sa isang field sa probinsya ng Gyeonggi-do? Tanong ni Anhai. Oo, kaya medyo matagal bago ako makapunta doon at makabalik. Sagot ni Sojun. Bakit biglaan? Nagpunta ka lang sa mga field sa Seoul. Muling sabi ni Anhai. Sinabi ni Sojun na sinabi sa kanya ni Hyun, na parang may nag-upload ng video ng paghahunt niya. Sinabi naman ni Anhai na ito ay nakakuha ng higit sa 1,000,000 views. Ano? Dahil doon, nakakabahala kasi ang daming nakakakilala sa akin. Pag sumikat ako, si CLA ay makakakuha din ng atensyon. Sabi ni Sojun, pupunta ka sa field ngayon. Tanong ni Sojun kay Anhai. Oo, hindi pwedeng nakaupo lang ako. Sagot ni Anhai. Sige, pagkatapos ay babalik ako para sa hapunan mamaya. At bibili ako ng maganda sa pagbabalik. At ice cream din. Muling sabi ni Sojun. Wow! Talaga, masayang tanong ni CLA. Siyempre, kaya kailangan mong makinig sa iyong lolo. Okay CLA, sabi ni Sojun sa anak. Oo, masiglang sabi ni CLA. Napapaisip si Sojun habang nakatingin sa kanyang sistema. Na-clear na niya ang field. Pero wala pa rin siyang nakikitang pag-unlad para sa titulo niya. Bueno, ang dahilan kung bakit lumakas siya sa loob ng mixing panahon ay dahil sa kanyang karanasan bago siya mag-regress. Kahit na hindi iyon nakakamangha. Baka maging medyo mayabang siya. Napatingin si Sojun sa cellphone niya. O hindi, siguro ito ay nasira sa oras ng pagsalakay. Sabi nito nang makitang basag ito. Nagpatak sa lupa ang suot ni Sullivan sa ulo. Naging mahina ka na, which, parang naabot mo na rin ang limitasyon ng iyong mana. Ngunit wala akong planong magpakita sa iyo ng anumang awa. Masaya ako na kaya kung tapusin itong masamang nilalang. Ang sabi ni Sullivan, habang hawak ang kanyang espada. At handang atakehin si Erzsébet. Napangisi si Erzsébet. Ipapalunok ko sayo ang sarili mong salita. Makahulugang sabi ni Erzsébet. Ano? Aniya ni Sullivan. Nabitawan nito ang kanyang espada. Parang hindi mo alam. Ang magic ay hindi ang tunay na kapangyarihan ng isang witch. Ang isipin na nakalimutan mo ang tungkol sa mga sumpa. Ang sabi ni Erzsébet dito. Natalo ba ako? Pero wala akong pinagsisihan. Nakakuha na ako ng sapat na oras. Ang sabi ni Sullivan. Bago tuluyang maglaho, napapatanong si Erzsébet. Kung anong ibig sabihin nito. Na nakakuha ng oras. Huwag mong sabihin. Si Azanes na, biglang sumakit ang sugat ni Erzsébet. Kaya napahawak siya dito. Pero kailangan niyang tiisin ito. Kailangan niyang mabilis na mahanap ang core. Napaluhod na si Erzsébet. Pagod na siya. Pero, hindi. Kailangan niyang magpatuloy. At tinawag niya ang pangalan ni Lee Sojun nang tuluyang bumagsak ito. Samantala, si Azanes na nagpapalakas sa crack. Nagmulat ito ng mata. Sa labas ng gusali ay nagulat ang mga tao sa biglaang pagliwanag nito. Nagtaka ang mga nakabantay na hunters. Ano yun? Abnormal na tumataas ang density ng mana ngayon lang. Ang sabi ng isa, hawak ng mga hunters ang kanilang sandata. At humanda, may unti-unting nabibitak, hanggang sa masira ito. Hindi makapaniwalang nakatingin ang mga hunters dito. May lumabas na mahabang braso, na may matutulis na kuko sa kamay. Nabalot ng dilim ang kapaligiran. Sinabi ng system, ang world boss ay lumitaw sa Seoul, South Korea. Sina Hyun, Daeho,
At Hairem ay napatigil sa kanilang ginagawa. Muling sinabi ng system na nagsimula na ang World Quest. Maging si Onhai at Sojun ay natigilan din. Baka sa mukha nila ang pagkagulat. Isang natatanging quest ang nalikha. Isang natatanging quest ang nalikha. Nagsimula na ang pangalawang kasawian ni Lee Sela. Sinabi ng system. Ang world boss ay lumitaw sa Seoul, South Korea. Nagsimula na ang world quest. Talunin ang world boss, Azanas. Narinig ni Onhai ang usapan ng iba pang hunters. Ano yung notification kanina? Nakita ko din. May sinabi ito tungkol sa world boss at world quest. Isang world boss. Tanong ni Onhai. Naisip niya si Sela. Kinuha niya ang cellphone. At agad niyang tinawagan ang ama ni Sojun. Hello, Onhai. Sabi ni Jaehwan sa kabilang linya. Nasaan kayo ngayon? Tanong ni Onhai. Anong ibig mong sabihin? Nasa bahay lang ako. Pinatulog ko lang ang bata. Sagot ni Jaehwan. Kung gayon ay mangyaring manatili sa bahay. Hindi kayo dapat lumabas. Okay. Muling sabi ni Onhai. Okay. Kuha ko na. Ang sabi naman ni Jaehwan. Hindi sinasagot ni Sojun ang kanyang cellphone. Pero alam niyang pupunta ito kung nasaan si Sela. Kailangan niyang makauwi sa lalong madaling panahon. Ang sirena para sa isang hindi inaasahang crack. Hindi lang isa. Lahat ng sirena ay tumutunog. May malaking sandata ang bumungad sa crack. Isang halimaw ang nagmamay-ari nito. Nakaharap ang halimaw sa mga hunters. Sumugod na ito. At umatake. Nasangga ng isang hunter ang ginawang pag-atake ng halimaw. Humanda ang lahat para sa labanan. Isa lang ito sa kanila. Sigaw nito. At sunod-sunod na lumabas ang iba pa mula sa crack. Humanda na ang mga itong umatake. Kinuha ni Onhai ang kanyang pana. At isa-isang pinatamaan ng kanyang palaso ang mga halimaw. Napuno ng crack ang kalangitan. Hoy ikaw! Ilikas muna ang mga tao. Ang natitira ay bubuo ng mga grupo. At manghuli ng mga sangkawen ng demonyo. Ang sabi ni Hiyon sa mga kasama. Sa isip ni Hiyon. Ay ano ang nangyayari? Isang world quest. At para mangyari ito. Nang wala ang kanyang lolo. Doon. Turo ng isang lalaki. May gumagalaw. Muling sabi nito. At may muling lumabas sa crack. Gulat at hindi makapaniwala ang isa habang nakatingin dito. Kanya-kanyang takbuhan naman ang iba. Isang malaking halimaw. Na nanlilisik ang mga mata ang lumabas sa crack. Hindi makapaniwalang nakatingin si Hiyon. Huwag mong sabihin sa akin. Iyon ba ay si Azanes? Ang sabi nito. Mabilis ang takbo ng kulay dilaw na sasakyan. Salamat po. Mangyaring lumayo sa Seoul hanggat maaari. Ang sabi ni Sojun sa driver ng sasakyan. Napatingin si Sojun sa paligid. May ilang halimaw. At sa gitna ng mga ito, ay mga taong nasigaw at nahingi ng tulong. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ang kalsada ay ganap na may nakaharang. Laganap na ba ang mga demonyong sangkawin ni Azanes? Walang ibang paraan. Ang sabi ni Sojun, na hawak na mahigpit ang kanyang motor. Inilagay niya ito sa poleaxe mode. Gamit ang kanyang motor ay sumugod na si Sojun. At umatake. Kailangan niyang lumusot mula dito. Pinalibutan na ng halimaw si Sojun. Sela, ama, pakiusap maging ligtas kayo. Aniya ni Sojun habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Samantala, sa bahay ng ama ni Sojun, ay payapa at mahimbing na natutulog si Sela. Nagbabasa naman si Lolo Jaehwan na nakaupo sa tabi ni Sela. May narinig itong ingay sa labas. Napatingin ito sa may pintuan. Anong tunog yun? Sabi nito, may pumipilit magbukas ng pintuan. At sinisira ito. Nagulat si Jaehwan dito. Lalo na nang tumambad sa kanya ang mukha ng halimaw. Na nakasilip sa nabutas nitong pintuan. Lolo, ang sabi ni Sela. Na nagising at nagkukusot pa ng mata. Sela, halika dito. Ang sabi ni Jaehwan. Patuloy na sinisira ng halimaw ang pintuan. Hanggang sa matuluyan itong masira. At nakapasok na sa loob ang halimaw. Nakatago naman ang maglolo sa isang silid. Buhat nito si Sela. Habang nakakubli sa silid ay pinakikiramdaman ni Jaehwan ang paligid. Lumitaw sa may pintuan ang halimaw. Nakita sila nito. Kinakabahang napatingin dito si Jaehwan. Habang si Sela naman ay nakasubsob dito. Marahas na binuksan nito ang pinto. Napaupo sa isang sulok si Jaehwan.
Nayakap ng mahigpit si CLA. Napatingin ito sa halimaw ng pasugad na ito sa kanila ni CLA. Natatakot si Jaehwan para sa kanila. Niyakap nito ng mahigpit si CLA. Kumislap ang mata ni CLA. At malakas na sumigaw ng hindi. Nagtungo si Sojun sa bahay ng kanyang ama. Hinahapong pumasok si Sojun sa loob. At nagulat ito sa kanyang nadatnan. Ito. Ano ito? Napapatanong na sabi ni Sojun. Ito ay obra maestra ni CLA. Ang sabi ni Erzsébet. Erzsébet, nasaan ka? Tanong ni Sojun. Wala sa ngayon. Nagkaroon din ako ng sitwasyon. Natutuwa ako. Yaon halos wala na akong sapat na mana. Para makakoneksyon sa aking tawag. Maaari itong maging talagang mapanganib. Nandito na ang bastardo na si Azanes. Diba? Ang sabi ni Erzsébet. Oo. Ang lahat ng mga hunters ay nakatanggap ng abiso tungkol dito. Ang World Quest ay dapat mangyari pagkatapos ng ilang taon sa China. Ito ba ang butterfly effect na sinasabi mo? Tanong ni Sojun. Kung malaking alon ang pinag-uusapan. Oo. Kumilos na tayo agad. Kailangan nating mahanap si CLA at Yuanhai. Sa lalong madaling panahon. Sagot ni Erzsébet. Sinabi ni Sojun na oo. Na kailangan nilang dalhin ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Sinabi ni Erzsébet na hindi. Hindi yun ang dahilan kung bakit kailangan nilang hanapin ang mga ito. Naguluhan si Sojun sa sinabi ni Erzsébet. Kaya nagtanong ito ng ano. Walang kwenta ang paglikas sa kanila. Ang hinahanap ni Azanes ay ang dalawang iyon. Sagot ni Erzsébet. Ano? Gulat na sabi ni Sojun. Si Azanes ay muling nabuhay ng hindi ganap. Kabilang ang fragment mula sa auction. Lumilibot ako, at sinisira ang iba pang mga fragment. Wala siyang sapat na mga fragment upang mabuhay muli ng may kumpletong katawan. Sa mga oras na iyon, ang pinakamabilis na paraan para makabawi ang isang halimaw ay kumain ng mga tao na nagtataglay ng malakas na mana. Paliwanag ni Erzsébet. Teka lang. Naiintindihan ko kung si CLA, pero bakit si Anhai? Hindi dapat ay apply kay Anhai. Sabi naman ni Sojun. Ito ay dahil hindi niya kasi alam. Ngunit mayroon siyang napakalaking halaga ng mana na nakatago sa loob niya. Muling sabi ni Erzsébet. Samantala, patuloy ang pag-atake ng mga halimaw. Sinugod ng halimaw si Anhai. Naiwasan ito ni Anhai. Kinuha ni Anhai ang kanyang pana. At itinutok sa halimaw. Puno ng mana ang palaso nito. Tumago sa halimaw ang palaso ni Anhai. Sa sobrang pagod ay habol hininga na ito. Napatingin ito sa likuran. At nakitang madami pang kalaban. Sa isip ni Anhai ay isang ganap na pagkawasak. Napakaraming hunter sa isang iglap. Naghahanda na ulit sumugod ang mga halimaw. May inaabot si Anhai sa kanyang tagiliran. Ang aking palaso. Kinakabahang sabi ni Anhai. May halimaw na aatake kay Anhai. Ngunit wala na siyang palaso. May espadang hamati sa katawan ng halimaw. Nagulat si Anhai nang makita ito. Kunin mo ang mga nasugatan. Bago tuluyang lumabas ang crack. Kailangan muna natin silang atakihin. Boses ng isang lalaki. Sojun. Tanong ni Anhai. Nang may nakitang anino ng lalaki. Ikaw. Ay si Song Suyensi. Ang sabi ni Anhai nang makita ang lalaki. Clear ang area B. Sabi ng isang hunter. Kumpirmahin ang mga namatay. At siguraduhing walang nakatakas sa kanila. Utos ni Song Suyen. Sa isang tabi naman ay may kausap si Anhai sa kanyang cellphone. Oo, ama. Nasa shelter ka kasama si CLA ngayon. Tama. Mabuti naman. Okay. Sabi ni Anhai sa kausap. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Nakatungong sabi ni Anhai. Ayos lang. Ako ang nakatanggap ng tulong mo. Yuanhai. Sabi naman ni Song Suyen. Ang isipin na makikita ulit niya ito ng ganito. Nung una niya itong makita, hindi ito masyadong nag-stand out. Ngunit naging mahusay ito sa ganoong oras. At higit sa lahat, ang magandang mukha nito. Napangiti si Song Suyen. Yuanhai. Baka gusto mong sumali sa Knights? Tanong ni Song Suyen. Ano ka mo? Ako. Tanong ni Anhai. Tama. Ang mga Knights ay kasalukuyang gumagalaw upang mapigilan si Azanas. Kung gusto mo, ipinapangako namin na tatrituhan ka bilang isang normal na miyembro ng guild. Ano sa tingin mo?
Alam mo namang valid din ang verbal na kontrata, di ba? Muling sabi ni Song Suyen. Maraming salamat sa alok na iyon. Ngunit sa tingin ko ito ay magiging mahirap. Kailangan kong pumunta kung nasaan ang anak ko. Pagtanggi ni Eunhye, sa alok ni Song Suyen. Nagtanong si Song Suyen kung nag-aalala ba si Eunhye sa anak nito. Na kung gayon, sa tingin niya ay mas may dahilan kung bakit dapat itong sumali sa kanila. Nagtanong si Eunhye kung anong ibig sabihin ni Song Suyen. Sinabi ni Suyen na dahil may summons order na ibinigay ang Hunter Association. At sa isang kailangang-kailangan na sitwasyon, kailangang sundin ng mga hunters ang utos ng asosasyon. Kapag sumalungat ka sa utos nila, bukod sa pagkakasuspinde ng lisensya mo, mapaparusahan ka. Nagtaka si Eunhye sa sinabi ni Suyen. Bagamat hindi talaga ito nakakaapekto sa mga hunters na sumali ng wala pang 1 taon. Di ba sabi mo nasa shelter ang anak mo? Magiging maayos ang shelter. Bueno, pansamantala, iyon ay, kung ikaw ay isang tunay na hunter. Muling sabi ni Suyen. Napaisip si Eunhye. Sa isip nito, tama yon. Noon at ngayon, lagi siyang nagtatago sa likod ni Sojun. Kailangan niyang lumaban para protektahan din si Ciela. Makakatulong ba ako? Tanong ni Eunhye. Siyempre, kami ay kulang sa mga tao para sa huling linya ng defense squad. Sagot ni Suyen. Naiintindihan ko. Sasali ako sayo. Ang sabi ni Eunhye.